So, ayun na nga, nanganak na nga ang person na ito. Yun, na-diagnose ako ng may severe preeclampsia. Bago ako manganak, tumaas yung BP ko ng 190/100, 200/100. So, masasabi ko talaga na pangalawang buhay ko na to kasi talagang ng mga time na yun, hindi ko na alam yung pakiramdam ko. Tapos kung ano-ano na rin yung tinuturok sa akin na gamot, talaga nandun yung nagdideliryo ka na, kung ano-ano na naiisip mo. Tapos humantong din sa time na inaatake ako ng high blood sa ospital. Wala akong pinag-updatean maigi kasi ayokong mag-isip sila or mag-alala sila sa akin. Ang hirap talaga na naranasan ko sa ospital habang ginagamot ako para lang bumaba yung BP ko. Kasi yung mga tinutusok sa akin gamot, talagang yung pakaramdam mo parang pasalamat ka na lang sa araw-araw na nagigising pa ako doon sa ospital kasi iba talaga yung epekto ng mga gamot na ini-inject nila. Andiyan yung naninikip yung dibdib mo, bumibilis yung tibok ng puso mo, halos yung parang lalagnatin ka na kasi side effect doon ng gamot yun. Tapos lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng dasal talagang magagawa mo kasi talagang wala, hindi mo alam yung mangyayari sa'yo sa mga oras na yun. Hindi ko alam yung mangyayari sa akin talaga nun. Tsaka pasalamat na lang din ako kasi nandun yung pag naaalala ko yung mga time na halos parang mamamatay na ako, talaga nagbibili na rin ako sa asawa ko ng mga iiwan ko, ng mga dapat niyang gawin kapag halimbawang nawala ako. Kasi talagang hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ako ng time na yun. Hanggang sa nakauwi kami ng bahay, talagang hindi ako totally okay noon. Inatake ulit ako ng high blood, 150/100. Andiyan yung ininuman ko ulit ng pampababa ng dugo, pahinga. Tapos alam kong hindi naman ako totally makakapagpahinga na maigi kasi nga may inaasikaso din ako ng baby. Ayun pa yung isa sa pinakamahirap kasi kailangan mong intindihin yung baby din habang kailangan mo din alagaan yung sarili mo. Pero ganun pa man, kakayanin kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi sarili lang din natin. Tsaka pasalamat lang din ako sa pamilya ng asawa ko, lalo sa biyenan ko, na talagang andyan, na kahit pa paano naaasikaso kami, natutulungan kami, yung kapatid na asawa ko. Talagang sobrang pasalamat ka kay Lord kasi kapag ka may mga nag-iintindi sa'yo habang nagre-recover ka, kasi hindi talaga hindi talaga madali yung severe preeclampsia, talagang sobrang hirap. Araw-araw yung nararamdaman mo, parang hindi mo alam. Pero araw-araw magpapasalamat ka sa Diyos na gumigising ka pa. Dumating din sa point na nagpapaalam na rin ako sa biyenan ko kasi talagang wala, iba yung pakaramdam ko noon nung paglabas namin ng ospital. Talagang alam mo naman sa katawan mo kung ano yung iba. Talagang biniling ko na yung asawa ko, yung anak ko, yung may iwan ko. Pero ayun, binibigyan tayo ng Diyos na araw-araw ng pag-asa para kahit pa paano makita natin na may pagbabago, may pag-asa pa. Kaya yun, tuloy lang. Hanggat may nag-iintindi sa akin, hanggat may napaparamdam sa akin na kailangan kong maging malakas, gagawin ko. Lalong-lalo para sa mga anak ko, sa asawa ko, sa mga taong nag-aalala, nag-chat, thank you talaga. Malaking bagay yung maraming nag-chat, nagpapalakas ng loob mo. Doon, parang naisip ko na hindi ko kailangan sumuko. Kailangan ko lumaban sa karamdaman na to. Yan, thank you sa mga taong nakakaalala sa akin kahit hindi ako masyado nagre-reply sa chat nyo kasi talagang hindi naman ako totally okay. Nung nasa ospital, ngayon kahit nasa bahay ako, nagpapagalik pa ako. May mga nararamdaman pa akong iba pero kahit papaano, kaya naman. Malakas ang loob natin. At alam ko hindi ako